Good morning everyone. So, andito kami dalawa ng aking kapatid sa Suri Park sa Tagaytay City. So, first time namin pumunta rito. Sa mga magtatanong kung may entrance ba sa Suri Park, meron po. 200 pesos para sa adult. And sa mga kids ay depende po sa height and age ang kanilang price. Sa entrance po, doon ay pwede kayong bumili ng mga pang-feed sa mga animals. 60 pesos lang yon. Then, meron din silang mga animal shows na pwede mong abangan every 3 p.m. So, good to, magandang family bonding na maggumala ka dito. Pumunta ka dito sa Suri Park. May enjoy ng mga kids. Even adults may enjoy kasi ako nga nag-enjoy. So, eto, makikita mo dyan. So, lumapit kami ng kapatid ko sa isa sa mga kulungan ng mga unggoy. So, since may mga unggoy dyan na talagang takot sila na sa mga tao. Kaya, naglakad-lakad kami. So, may dala kami mga feeds na binili namin worth 60 pesos. Sa entrance mismo, nabibili yun. Then, ngayon, nakakita kami ng isang kulungan ulit. Parang nag-iisa lang siyang unggoy sa kulungan. So, siya agad yung lumapit. Nag-approach sa amin. Tapos, kinuha niya yung saging. So, yun. Nagpa-picture kami. Nag-shake hands pa nga kami dalawa kasi alam ko din ako. Pero try lang naman. So, ayan yung unggoy na nagaling niya. Binigyan namin siya ng lettuce at saka isang saging. So, walking lang ng maunti-unti hanggang sa nakakita kami ng maliliit na kabayo. So, mostly, di ba, kapag kabayo, di ba dapat malalaki yan, mga ganyan. Pero, yan parang siya, kabewang ko lang siya. Parang, ganun yung size niya. Tapos, nagulat ako, kasi sa likod ko, mayroong camel. Akala ko siya, parang, tawag niya, parang statue siya na, statue siya na gumagalaw lang. Yung pala, totoo talagang camel. Siya, akala ko talaga yung parang rides lang siya. Pero, tunay pala, na camel talaga yung nakatayo dyan. So, nilapitan namin ng kapatid ko. So, nagpa-picture ako. So, makita mo yan, nag-shades na ako. Namamangyan na ako that time. Kasi, syempre, first time ko makakita ng camel. Mostly, kasi di ba pag camel, sa Saudi mo lang makikita yung mga ganyan. So, inisip ko, try ko kayong mag-rides. Gusto ko talaga mag-rides. Nilipid ko kapatid. Gusto ko mag-try. Gusto ko magpa-picture. Experience lang. Pero that day, walang nag-a-assist. So, negative tayo mag-rides sa camel. So, yun, pinakain na lang namin yung camel. Binigyan namin ng dahon. Yung dahon na yan, kasama yan dun sa, bibilin mong feeds dun sa entrance. Bibigyan nila yan sa'yo. 60 pesos yun. Kung ako niya, magdalahan na lang. Lagay mo sa bag mo para at least hindi nagagasto sa Tapos yan, nag-ikot-ikot kami dyan. So, gusto pa rin namin makakita pa kung meron pa bang mga ibang wild pa dito sa Suri Park. So, nakakita din kami ng, first time in my life, nakakita ako ng tiger. I know, it's not tiger, it's lion. Si Simba, at saka yung kanyang asawa. Para siyang si Asyong gawa ng buhok niya. So, hindi siya totally visible kasi malayo kasi yung lion nasa dulo. So, sinisipat na lang namin ang aming mga mata. Ikot pa ako, alam mo, makikita. Pero babalik din ako sa kabila. So, dalawa sila dyan, mag-asawa siguro. Tapos yan. Ayan yung tiger. Ay, yung lion. Tapos nakahiga siya. Tinatawag ko yung lion pero hindi siya dumalapit. So, ang ginawa namin is naglakad-lakad na lang kami at nakakita rin ako ng crocodile. Noong una, hindi ko pa napansin yung crocodile dyan. Nakala ko bato lang kasi gawa ng skin. Ang talaga tinitignan ko is yung pagong. Kung hindi pa sinabi ng kapatid ko na meron palang crocodile, hindi ko pa malalaman na may crocodile dyan sa may, sa spot na yan. Sabi ng kapatid ko, bakit daw hindi kinakain ng crocodile yung pagong? Sabi ko, matigas. So, yan.
Tapos lilipat kami sa kabila, which is meron ding crocodile pang isa. Yan. Tingnan natin. Yun, yung isang crocodile, sabi ng kapatid ko, nakanganga daw yung isang crocodile. Gusto niyang batuhin. Sabi ko, huwag mo babatuhin ako, makasisita tayo dyan. Kaya sa mga family or sa mommies at sa mga kids na pumunta dyan sa Surrey Park, bawal po magbato sa mga cage ng mga animals. Meron po yung multa. Tapos dyan nakakita kami ng, ng kulungan. Ay sabi daw, meron daw dyang bat. Yung paniki. Sabi ng kapatid ko, bakit dito niya nakikita? Sabi ko sa kanya, baka tulog. Kasi nga paniki, kasi sa gabi lang sila gumagala. Tapos yan, may mga native pigs na makita. 4 silang nakakulong dyan. Binibigyan ng kapatid ko ng flits pero hindi nalapit yung mga baboy. Diniligalig ng kapatid ko. So, hindi siya talaga kasi madilim sa mga cage niya. Tapos yun, lakad-lakad lang ulit. Hanggang sa nakakita ako ng tiger. Eye to eye, face to face. Nakakita ako ng tiger. Ngayon walang, parang, syempre, parang namamangyan ako that day. Kasi ngayon ko lang na-experience na nakakita ako ng mga ganyang wild animals. Kasi nung mga bata kasi ako, hindi naman ako nakagala eh. Talagang sa edad kong to, ngayon ko lang na-experience yung mga ganito. Nakita ko ng mga wild animals, na non-unexpected na meron pala na malapit sa amin, malapit lang sa location ko. So yan, may tiger. And then nakakita rin kami ng peacock. Ayan yung peacock ko. Yan. African peacock siya. Australia. Okay. Australia, yan. So, yun. Ikot-ikot lang ulit. So, yun na yung theme park ng Surrey Park kung saan makikita naman may mga wild animals. Sa gilid niya, may mga ibang bird pa. Hindi ko na na-videohan. So, yan. May camping din. Sabi ng kapatid ko, pwede daw pala gawin pet ang camping. Ang dami daw niya sa amin. Sabi ko, pwede naman, kaya lang wala tayong sariling camping. Sabi niya, meron daw si Kuya Romel. So, yun. Binigyan lang namin ng dahon yung kambing. Kasi ang dami naming hawak, hindi na namin totally nabigyan yung ibang animals. So, binigyan na lang namin dyan ulit. Binalikan ulit namin yung mga naka-cage. Yung mga kabayo, tampurorot na, hindi ayan lumapit. So, ang ginawa namin is lumapit ulit kami dun sa may camel. Dahil nga namamangyan ako at first time ko makakita ng camel, binalikan ko yung camel. So, sa kanya na namin binigay lahat ng dahon na dala namin. So, dito, pwede ka magpa-picture dun sa, maliit, mababa na kabayo. So, pinicture ko. Ang baba niya, kabewang ko lang talaga. Siguro, pwede magpa-picture dyan, may bayad na 50 pesos. Yan. So, yung kapatid ko, pumunta na dun sa may gilid kasi excited siya makakita na ng iba't ibang ibon. Iniwan na ako na yun that day. So, yun, nauna na siya. Yan. Dito, makakita ka naman ng mga iba't ibang klase ng mga ibon. Yan. Merong mga African bird, lovebirds, parrot. Yan. Yung glass niya nakalagay doon at top the glass. Buti na lang nakita namin. Kung hindi, ako. So, yung pumunta kami sa gilid, nakita namin may mga part dyan na pwede kang na very Instagrammable, na good for taking photos. Pumunta kami dalawa dyan kasi nakita namin yung parang ang ganda magpa-picture. So, dyan lang yan sa gilid.
Sa ano pa rin to sa Suri Park. Marami kang mapupuntahan dyan. Marami kang mabivisit na good surroundings and views. So, dahil gusto ko ma-enjoy, so bumaba kami dyan sa pinaka parang pababa na daan. So, makikita nyo, tinry namin yan ang kapatid ko. May nakita kami dyan na parang ewan ko anong klaseng ibon yung nakita ko. Kayo na lang mag-comment kung anong klaseng ibon ba yung nakita namin ng kapatid ko. Papakita ko yan. Yan sa gilid. Para siyang, para sa akin, kung makikita ko siya, kung nung nakita ko siya, is para siyang ibong adar. Parang ganun. Pero kasi wala kasi nakalagay din sa, sa cage niya, sa labas, kung anong klaseng ibon siya. So, comment nyo na lang kung anong klaseng ibon yan. So, yan, pinuntahan ng kapatid ko dahil mangyan siya. Kailangan niya titigan yan eye to eye, face to face. So, walang magawa yung kapatid ko. Kahit napakahirap bumaba dyan sa dyan sa pababa dyan. Kasi dyan may mga hayop pang naka-cage dyan. So, tinry namin ng kapatid kong bumaba. So, pa rin yan, Suri Park pa rin yan ha. So, ayan, pinahawakan ko sa kapatid ko yung camera. Sabi ko, sige, videohan mo ako. Try mo yung ganyan. Tapos sa baba ako, niyakan ko siya. Ayan. Na yung kapatid ko. Ayan lang, emotera lang. Gusto ko lang magpa-video. Ayan. Actually, mahirap bumaba dyan sa area na yan kasi ang daming hakbang. Hindi siya good for adult, lalo na kung may mga rayuma kasi masakit talaga siya sa tuhod. So, makakita ka dyan ng iba't ibang ibon. Maliban sa madaldal kong kapatid na kasama, may mga madaldal na ibon dyan sa gilid-gilid. Kagaya niya, yung mga eagles. Nakala ko kagaya sa mga, sa Ocean Park, yung may mga ibon doon na merong, animal show, na turuan talaga siya. Ayan, akala ko yung ganun din yung show nila dyan. Pero iba pala. Ibang klase yung show nila. So, yan, bumababa kami hanggang sa nakakita pa kami ng isa pang lion na naka-cage dyan. Maganda yung yung area nila dito sa ayan, ibon yan. Eagle din siya. Yung kapatid ko, abnormal talaga pinala yung cage. May mahuli talaga kami dyan. Naulo talaga itong babae ka na to eh. Tapos yan, lakad-lakad lang ulit hanggang sa yun na nga, nakita nga namin cage pa na isa ng lion. Isang lion lang yan. Yung kapatid ko, binabato niya. Tarantado talaga. Yan yung lion tulog. Yung kapatid ko, binabato niya yung lion. Siniisip ko baka may CCTV doon. Mamaya harangan kami sa exit. Pagbayaran kami. So, yan yung lion. Maganda yung area ng Suri Park kasi malamig yung klima. So, bagay lang sa mga wild animals na nandoon. Hindi sila may heat stroke. Tsaka yung surroundings nila is mga animals na nandoon. So, yun pa. So, lakad-lakad lang ulit hanggang sa nakikita kami ulit ng native pig again. Ayun meron dyang isang ibon na talagang madaldal. Ayan, walking lang ulit hanggang sa nanonood. Yan, sa maliit na kubo na yan. May dalawang pig dyan. Native pig yan, isang brown at isang itim. Nandun lang sila. Siguro, hindi kaya hirap yung yung caretaker dyan, yung nagpapakain sa mga wild animal. So, yun. Ito na yung pinakamahirap na part, yung pag-akyat. Hindi talaga siya, okay sa mga adult, lalo na't may mga rayuma na. Masakit siya sa tuhod. Ayan, araw-araw lang. Dahil maganda yung nagpa-picture ako. So lang, gusto ko magpa-picture, kaya lang hindi ako marunong mag-post. Kaya I hate pictures. Kaya yung mga kapatid ko pag nagpapapicture, talagang ayaw talaga. Hindi kasi talaga ako maalam mag-post.
So, yun lang. Eme-eme lang. Gusto ko lang magkaroon ng ng souvenir lang sa location. Ayan, naakit na kami. Yung totoong struggles na yan. Struggles na sa akin yan kasi masakit talaga sa tuhod. Dahil naghahali yung lamig, tsaka yung nagbebend pa yung tuhod ko, kaya lalo siyang sumakit. Sa mga naghahanap dyan ng goods, nagalaan for family and kids, so recommended ko itong Suri Park sa Tagaytay City. Pwede kayong mag-review sa Facebook or kahit i-search nyo sa Google pa. Kaya ang konting pahinga, tumigil kami sa parang kalagitnaan ng hagdan kasi talagang mahirap akyatin, makbang ng hagdan kasi sobrang struggles talaga siya. So, ayan, tamang picture lang, video lang. Yung kapatid ko, pagod na siya. Pinaakyat ko siya, tapos pinababa ko ulit. Kasi sabi ko sa kanya, picturean ko siya doon sa kasi ang ganda ng view. Eh wala, si kapatid, dahil ako ang ate, susunod na lang. Ayan. Wala na siyang gana dyan magpa-picture. So, after nyan, habang nag-aantay kami ng animal show, sa gilid ng animal show, meron dyan na parang nagtitinda ng mga kung ano-ano accessories sa Magic. Yung kapatid ko, nabudol, kinikilig siya kasi naloko siya. Tuwang-tuwa naman siya sa pagmamagic ng lalaki. Diba? Tuwang-tuwa siya dyan. So, yun na nga. Hanggang sa na inaawitan niya na kahit wag ko na daw siyang bigyan ng baon for 1 week. Ibili ko lang daw siya niyan. Yun. So, nag-e-enjoy siya dyan sa mga nagmamagic kasi gusto din daw niya mag-try, gusto niya bumili para at least daw yung mga classmate niya is mauto niya. Anyway, itong mga magic tricks ito, makikita nyo pa rin sa loob ng Suri Park. Nasa loob yan mismo ng animal show area. So, yun na nga, yung kapatid ko, tumayo na. Hindi na napigilin ng sarili niya. Pinakitaan na siya ng magic ng Actually, okay naman yung pagmamagic ni Kuya. So, kahit yung kapatid ko lang yung nag-e-enjoy, na parang willing, kahit, parang siya lang yung parang nagkakaroon ng interest, pero deep inside, interesado din ako malaman kung paano nila nagagawa yung mga ganong tricks. So, dito sa video na to, so makikita nyo, ano bang natatagong sikreto ng mga magikero. Kala mo totoong magic, yung palang may tricks. Yan daw, pumingi sila ng coin. Yung coin, pinasulatan nila. Yan, pinasulatan yung coin. Tapos, ayan na siya. So, yun. May binigay na parang bilog kay, si Licia. Ayan, dyan, yung part na yan is talagang mangyan na mangyan yung kapatid ko. Paniwalang-paniwala siya dun sa tricks ng magikero. I don't know what's the name of this man. Ayan, nakita niya, todo buklat siya. Titignan niya. Ayan yung coin, kanina na sinulatan namin. Ayan tuwang-tuwa yung kapatid ko, paano daw nangyari yon. Gusto daw niya malaman. Doon siya na starstruck sa coin na yon kung paano. Kaya talagang awit na awit siya sa akin dyan, bilan mo ako nito. Kahit wag mo na akong bigyan ng baon for 1 week. Basta magkaroon ako ng ganito. Gusto daw niyang lokohin yung mga classmate niya. Bida-bida kasi. Yan. Kuha daw ng card. Press yung nakita natin. Lagay doon sa gitna. Tapos yan. Hindi ko masyado na sentro yung picture kasi parang
interesado din kasi ako, kaya hindi ko na-focus yung picture. So, hindi ko na i-explain sa inyo kasi hindi ko na masyado naintindihan yan that time. Kasi gusto ko lang makita, gusto kong makapanood ng animal show. Hindi ako nakapag-start na manood dahil yung kapatid ko ay nawili dun sa mga magikero dyan sa gilid. Yun daw, oh. So, yun lang naman yung mga tricks lang nila. So, I don't know kung yan. Inalok nila sa amin. So, magtatanong magkano daw lahat yon. Actually, 5 item yan. Meron ka makakuha na 3 free. Libre. 3 libre. So, yun na nga. Tinuturoan na yung kapatid ko. Nabudol na siya. Hanggang sa nakabili na siya. So, ito yung ballpen. Bubutasin daw yung 100 pesos. Actually, 100 pesos po yan. Actually, kuya, bago mo gawin yan, is alam ko na yan. Yung ganyang magic mo. Kasi napanood ko na yan sa sa YouTube. Yung about just sa ballpen na yan na may magnet lang. Yan. Alam ko na yan. Huwag mo hulukohin. So, yung kapatid ko, bida-bida, susubukan niyang butasin yung 100 pesos ko. Sira ulo talaga. So, ayun na nga. So, ayun nga, nagpabudol na nga ang aking kapatid at talagang inawitan na ako ng kanyang baon for 1 week ay maging magic trick. So, wala na tayong nagawa, kaya napabili na tayo ng kanyang gusto. So, dito nakakita ako ng higanteng kamukha ni Neil. Actually, ng unggoy. So, gusto ko magpa-picture. Kasi dahil nga first time kong makakita dito sa Suri Park, so sulit-sulitin na natin. Binalikan ko yung mga pwede pang mag-capture ng photo. Si ate, hawak niya yung aking yung phone. Sabi, ang magpa-picture daw is 50 pesos. So, umakit ako dyan sa kamay ng ng malaking gorilla. Si ate, hindi niya alam naka-video yung niya. Yung phone ko, hindi niya in-exit. So, akala niya is naka-capture niya yung mga picture. So, hindi niya na-capture lahat. Nag-video lang. So, wala akong picture. Sayang ang 50 pesos. Pero okay na din. Pwede din naman siya i-screenshot. So, thank you kay ate na nag-assist at nag-picture sa akin dyan sa sa statue ng malaking gorilla. Sabi niya, gumagalaw daw yan. Nag-rides daw talaga yan. Kaya lang that day is sira yung yung kanilang machine. So, kaya hindi ka makapag-rides. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo. So, ito pala yung yung labas ng Suri Park. So, papakita ko lang sa inyo yung entrance fee per adult, kids. Ayan, 199. May kids dyan, depende sa height kasi ng kids. At saka sa age. So, yan yung Suri Park sa Tagaytay lang yan makikita. Then, yung sinasabi ko sa inyo, sa entrance pa lang, dyan nyo rin makikita yung bilihan ng mga feeds. Pero kung gusto nyo naman pwede din naman kayong hindi bumili ng feeds. Pwede lang kayo pumasok dyan. Hindi naman siya totally kailangan ay recommended na bumili ka. Pwede ka magdala ng sayo kung gusto mo bago ka pumasok ng ng Suri Park is sa tabi-tabi dyan ng Tagaytay, napakadaming damo. Ayan si ate na nire-resibuhan na kami. So ayan yung pinakita ko lang sa inyo yung entrance. So sa mga gustong pumunta sa Suri Park, so punta na kayo and enjoy with your family. So yun lang ang masasabi ko sa inyo. Yan sa entrance na yan na mismo.
Marami din mga souvenir dyan na pwede kayong bumili. Yan, dyan sa mismo, pabibili yung mga feeds worth 60 pesos. No pets allowed dyan. Kahit hayop ang nasa loob, bawal pa rin magdala ng mga, hindi sila pet friendly. Pero maraming hayop sa loob daw. Hayop. So, yun lang. Si Kuya, binibentahan kami ng in-explain pa niya dyan kung ano yung pwede sa ganyan. Pinakita ko lang sa huli. Actually, dapat tong gantong part na to ay sa unahan to. So, pinakita ko lang sa inyo. So, ayan, nakalagay pa kung para saan yung grass, para saan yung mga garbage, mga ganon. So, yun lang. And, try nyo na ngayon kay Suri Park.